Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid ng DGSMC. Ngayong araw na po ito ay muli po ay araw ng linggo at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito po natin ang kanyang puso, ang ating isip at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At bago po yan, sabihin po muna natin ang ating mga kapatid, maligayang araw ng Panginoon. Yan, maligayang araw po ng Panginoon at mahal ko po kayo sa Panginoon. So, ngayong araw na po na ito, tayo po ay may pag-aaral. Kung mapapansin po ninyo, anong araw na ngayon? Wow! Last Sunday at last day ng January 2021. Parang kailan lang, no? Tayo ay nagdaos ng New Year ng 2021 at pumasok ang unang araw ng 2021. Pero, napansin nyo pa ba? Bigla na lang nandito tayo sa huling linggo o huling araw ng January. Mga minamahal na kapatid, ang bilis po ng panahon, ano? Hindi natin namamalayan na yung mga oras. Kaya naman po, kinakailangan nga raw po na ngayon napakabilis na ng pagtakbo ng Panginoon. Ano po dapat natin gawin? Dapat daw ngayon ay mag-focus na tayo sa ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, ang ating mensahe ay may pamagat po na Turning Point of Joshua, or sa Tagalog, yan po ay pagbabago ng punto ni Josue. At ito po ay makikita natin sa babasahin po natin Joshua 33, 1-13. Basahin nyo na lang po mamaya dyan sa inyong mga tahanan. So mga minamahal na kapatid, yung pagbabago ng punto ni Josue na sinasabi dito sa Joshua chapter 3, verse 1-13. At mula dito tignan natin ano ang ginawang pagbabago ng punto ni Josue, or what is the turning point of Joshua. Kapag tayo ay may mabuting balita, ihintayin natin ang pangako ng Diyos. Lahat po tayo may pangako ang Diyos sa buhay natin. Ako at ikaw, may pangako ang Diyos sa buhay mo. At kinakailangan natin itong hintayin. At para natin ito mahintay, kinakailangan natin ng so much faith or sobrang pananampalataya. Kapag tayo ay may mabuting balita, hihintayin natin ang pangako ng Diyos. Pero kabaligtaran, kapag wala tayong mabuting balita, of course, hindi nga natin maiintay ang pangako ng Diyos. Kaya naman, subalit sabi nga, may mga tao dito sa Biblia na ating nabasa, no? May mga tao dyan na hindi nakapag-antay sa pangako ng Diyos. Bakit? Dahil sa kakulangan ng mabuting balita. Sige po, tignan natin, sino po ba yung hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos? So, makita natin sa nakasunod sa aking introduction. Una po, ito nga sinasabi, kinakailangan na kung meron pang gospel, tayo ay makakapaghintay. Pero may mga ilang nga pong tao sa New Testament at sa iba pa na hindi nakapaghintay sa Panginoon. Gaya na lang nito, si Abraham una. Ang una itong si Abraham. Ang pangako sa kanya ng Diyos ay padadamihin ang kanyang mga anak, ang kanyang lipi sa pamamagitan niya, gaya ng buhangin sa dalampasigan. Seashore, no? Or sand of the seashore. At sabi rito, gaya din ng bituin sa kalangitan. Mabibilang mo ba yung bituin sa kalangitan? At mabibilang mo rin ba ang sand or buhangin sa dalampasigan? Di ba hindi? So, ibig sabihin, napakarami ng pangakong descendant na magmumula at magiging anak nitong si Abraham. Pero nung ito ay marinig ni Sarah, ang kanyang asawa, hindi siya naniwala. Kasi bakit? Siya po unang-una na matanda na po siya. At gayon din po naman si Abraham. Siya ay 96 years old na at maaaring 90 years old naman itong si Sarah. So alam naman natin na nagkakaroon na ng walang menstruation ng isang babae kapag lumagpas na sa 50 or 54, no? At hindi na niya, kapag ikaw ay wala ng pagdurugo, na monthly na pagdurugo, ibig sabihin, hindi ka na magkakaanak. Kaya sabi ni Sarah, paanong magkakaanak pa ako, wala na nga akong menstruation. At sa kanyang desperasyon at sinabi dahil sa pangako ng Diyos na mangyayari kay Abraham at magagaling sa kanya ang maraming anak, nagkaroon ng sariling kaisipan itong si Sarah. Ibig sabihin, meron siyang self-centeredness, pansariling kapakanan lang yung kanyang inisip. Anong ginawa niya? Sinabi niya kay Abraham, "Darling, wala na tayong pagkakataon na mag-anak, pareho na tayong matanda, hindi na ako dinaratnan. So, bakit hindi mo na lang tabihan at sipingan ng aking maidservant or aking tagapag-alaga ni Sarah
na si Hagar. At siya ay yung anakan upang matupad ang pangako ng Diyos. At ito naman si Abraham ay napasunod ng kanyang asawa, kaya anong ginawa? Kinabihan niya si Hagar at nagkaroon sila ng anak, at ito nga po ay si Ismael. Pero hindi doon ang kalooban ng Diyos, kaya nangyari pa rin, isang araw si Sarah ay nagsuka at nagdalang tao. Kahit na si Abraham ay matanda na, almost 100 years na, at ganyan din itong si Sarah, ipinagkaloob sa kanila ang pangako ng Diyos. Subalit hindi nga po ito naantay ni Abraham. Bakit hindi naantay ni Abraham? Sapagkat si Abraham ay walang pananampalataya during that time. Amen? Wala siyang pananampalataya, hindi niya pinanghawakan ang pangako ng Diyos dahil walang gospel, walang pananampalataya. Ang pangalawa naman, itong si King Saul. Bakit itong si King Saul ay hindi rin nakapag-antay? Si King Saul ay pangalawa ay itong si Haring Saul, no? King Saul. Itong si Haring Saul, siya ay may pari na kung saan siya yung si Paring Samuel, hindi Priest Samuel ay itinalaga siya bilang hari ng Israel, ay na rin sa kahilingan ng mga Israelita. Kaya naman, ang isang pari, siya ang dapat na pupunta doon sa burnt offering o yun sa pagsusulog doon sa altar. Kaya naman isang araw, itong si Haring Saul ay natakot kasi nilusog na sila nitong mga Pilisteo. At kahit na binilinan siya ni Samuel, nahintayin siya para magsunog ng burnt offering at huwag niyang gagawin yon, siya po ay nagsarili rin. Nagkaroon din siya ng self-centeredness. Ibig sabihin, sarili niya ang kanyang sinunod. Bakit? Dahil sa isang linggo na mahigit, hindi pa bumabalik si Priest Samuel, at ito na yung mga Pilisteo, at gayon din yung mga kawal niya, tumakbo na, natakot dahil sobrang dami ng Pilisteo, at yung kanilang mga sandata ay talaga namang heavy yung sandata nila. Kaya anong ginawa ni Haring Saul? Hindi niya na inintay itong si Priest Samuel, at ang ginawa niya, siya ay nagsunog. Actually, in the Old Testament, only priest ang pwede lamang mag-alay, pumasok doon sa loob ng sunugan or ng burnt offering, dahil kung hindi ka isang pari at kung ikaw ay may kasalanan, pwede kang mamatay. Pero bukod naman doon, hindi naman namatay si Haring Saul, bagkus siya ay pinarusahan. Ano yung pagpaparusa sa kanya? In the long run, itong mensahe na ito sa Kings ay si Saul ay ni-reject ng Panginoon. Maaaring makita natin dito na si King Saul ay walang pananampalataya. Bakit? Dahil wala siyang gospel. Kaya siya ay nagkaroon ng self-centeredness at pinangunahan niya ang isang bagay na hindi karapat-dapat, dahil pari lamang ang pwedeng magkaroon o magsunog ng burnt offering. Kaya dito makikita natin si Haring Saul ay isa rin sa mga tao sa Old Testament na hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos dahil na rin sa kawalan ng pananampalataya at dahil walang gospel. Pangatlo, ano naman to? Tignan natin ang early church. Ang early church ba ay nakapaghintay? Tignan natin, ang unang simbahan na tinatawag natin early church at mga miyembro ng unang simbahan sa bagong tipan, sinabi sa kanila ni Jesus na huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang ipadala ko ang panibagong counselor, ang banal na Espiritu. Itong mga unang simbahan, nang umakyat si Jesucristo sa langit, sa loob na 10 araw sila ay nag-intay, at habang nag-iintay, sila ay nananalangin. No? Ang pananalangin nila, merong salita ng Diyos, merong gospel, at nanalangin sila sa loob ng 10 araw habang nag-aantay. You see, hindi lang sila nag-antay, nanalangin pa sila, at sa pamamagitan ng pananalangin na may salita ng Diyos, sila po ay nagtagumpay. Ang huli, sila ay dahil sa kanilang pananampalataya, sila at may mabuting balita, kaya naman sila nakapag-antay. Kaya binigyan sila ng karapangyarihan at kalakasan ng Panginoon. Mga minamahal na miyembro, kahit na tayo ay may kahirapan, pagdurusa sa pamilya, anak, asawa, trabaho, relasyong problema, etc. Marami pa. Marami tayong sirkumstansya, pero sinasabi nito, huwag mong tignan ang iyong kalagayan or sirkumstansya. Tingnan nyo ito isang araw. Si Jesucristo kasama kanyang mga disipulo ay naglayag doon sa dagat ng Galileo. So habang sila ay nakasakay sa isang bangka,
may dumating na storm, malakas na storm, at ano nangyari? Inugoy yung kanilang bangka at halos itaob na. Kaya naman, anong ginawa ng mga disipulo? Sila po ay nag-ayos, inalis nila yung mga dapat na mabibigat upang hindi sila ituko. So, lahat sila ay nataranta. Pero ganun pa man, nandun pa rin ang malakas na bagyo. At sa pagkawasak, maaaring sila ay mawasak. Kaya naman itong mga disipulo nakita nila sa Yeso Kristo, kahit na malakas na yung bagyo, natutulog lang. Kaya ginising nila yung kanilang master na si Jesus Christ. At sinabi nila, Yeso Kristo ay natulog-tulog, at sinabi ng mga disipulo, Master, anong ginagawa niyo? Ba't kayo natutulog? Hindi niyo ba nakikita na tayo ay malulunod na? Tayo ay wawasakin na ng bagyo na ito. Pero ang bagyo ay naging malakas, higit pa sa malakas. At doon ay nakita nila, at sa pagising ni Jesus Christ, sila ay pinagalitan. Iniscold sila. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinabi muna nila kay Jesus, hindi ka ba nag-aalala sa amin? Hindi mo ba alam na tayo ay maaaring mamatay na? At si Jesus ay nagising at sila ay pinagalitan. At sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo may maliit na pananampalataya? Pinagalitan sila at sinabing, bakit kayo walang pananampalataya o maliit ang inyong pananampalataya? Sinabing ganon, how long had you been to me? Sabi ni Jesus Christ, gaano na ba kayo katagal nakasama niyo ako? Bakit hanggang ngayon kayo ay natataranta at hindi niyo alam ang plano ng Diyos? Kaya naman sabi ng sinabi na ito, gaano niyo na ba ako kasama? Kung maririnig mo ito, di ba? Titignan natin, pero si Jesus Christ ay mamamatay na nga. Bakit pinagalitan niya pa yung mga disipulo niya? Ako rin ganun din yung naisip ko noon, bakit nagalit si Jesus Christ? Pero nung naunawaan ko, ito yung naunawaan ko doon. Sabi doon, bakit ba dumating si Yeso Kristo dito sa mundo? Di ba para iligtas ang tao? Para mamatay sa krus. So hindi siya mamamatay doon sa pagkalunod. Yun ang hindi naisip ng disipulo. Kaya pala dumating si Jesus Christ dito para iligtas ang sangkatao sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. So, saan siya mamamatay? Sa krus. Hindi sa pagkalunod, hindi sa dagat. At dito nakita natin na walang pananampalataya nga ang disipulo dahil hindi nila pinangahawakan ang gospel at ang naipahayag na. Amen? Ito ay pananampalataya na dapat makita sa atin. Dapat hindi na tayo nag-aalala kahit ano pa amang sitwasyon at hindi natin titignan ang kapalagiran natin. Ito ang nais ni Yeso Kristo at yan ay tinatawag nating pananampalataya. Alam niyo ba na si Jesus ay dumating sa mundo upang lutasin ang ating espiritual na problema. At upang lutasin ito at patawarin ang kasalanan natin, si Jesus ay dapat na mamatay sa bundok ng Kalbaryo, the Mount of Calvary, na kung saan doon siya nakaraan na mamatay, hindi sa dagat. Sa krus, sa bundok ng Kalbaryo tayo, hindi siya dapat mamatay sa dagat ng Galileo. Kung siya mamatay sa dagat ng Galileo, paano niya lulutasin ang problema ng sangkatauhan? Kung kaya tayo nilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng ating mga kapaligiran. Mga nangyayari sa kapaligiran natin, itong pandemya, panlilin lang yan sa atin ni Satanas para hindi natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin at wala tayong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, kaya naman sinasabi natin ng ating Diyos, kinakailangan natin may matibay na pananampalataya. Ito ay mabuting gospel or mabuting balita, gospel. Kapag ikaw ay may konsentrasyon, itinuon mo yung isip at puso sa gospel o mabuting balita, ikaw ay may pananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay magkokonsentra sa gospel. Gaya ni Josue na nagkonsentra sa gospel, siya ay may pananampalataya. Kaya naman, anuman ang ating pagbabago, ano ba ang pagbabago at turning point nitong si Josue, ito ang ating pag-aaral. Una, ito po, ang Ark of Covenant. Alam naman natin na ang Ark of Covenant, ito ay dinadala nila Joshua, magsimula kay Moses hanggang kay Joshua. At dito makita natin, ano ba itong Ark of Covenant? Tawagin din natin yan sa Tagalog na ang Arko ng Tipan. Ang nilalaman, ano ba ang nilalaman ng Arko ng Tipan? Una, meron siyang Aaron step. Yung tungkod ni Aaron. Pangalawa, meron siyang jar of manna. Itong manna na ito ay isang klase ng pagkain, parang tinapay. So ito ay dinurog at nilagay doon sa jar at nakalagay niya sa loob ng Ark of Covenant. Pangalawa, 2 tableta. Itong 2 tableta na ito ay pinalalamanan ng 10 commandments, yung 10 utos ng Diyos. Mga minamahal na kapatid.
Makikita po natin sa nilalaman, ang nilalaman ng Ark of Covenant ay tipan. Ibig sabihin siya ay nagkonsentra, si Joshua ay nagkonsentra sa laman ng gospel or sa laman ng bagong tipan or ng arko ng tipan, at sabihin natin siya ay nagkonsentra sa gospel kaya meron siyang pananampalataya. At siya ay nag-antay anuman ang nilalaman ng arko ng tipan. Tingnan natin, ano ba ang laman ng arko ng tipan? Una, Aaron's staff, or ito yung tungkod ni Aaron. You know, lahat ng mga pari na may mga tungkod during that time na panahon, lahat ng yun nakalagay sa tabernakulo or tinatawag natin Temple of God. Doon nakalagay. Pero itong nag-iisang kakaiba yung kay Aaron's staff or step, tungkod ni Aaron. Ito ay dinurog at inilagay sa loob ng hindi siya dinurog, kundi inilagay niya sa loob ng arko ng tipan. At dito makikita natin, ito ay sinisimbolo ng 12 tribo, the 12 tribes. Dahil ito yung nasasakupan ni Aaron, dahil siya nga ang punong pari. Siya ay isang Levita at siya ang punong pari ng 12 tribo. Dahil siya ay pinili ng Diyos, ito ay hindi lamang pagsisimbolo sa milagro na ginawa. Subalit, bakit ito inilagay sa loob ng Arko or Ark of Covenant? Ito ay dahil sa mga tao na sumisimbolo ng katigasan ng ulo. Ibig sabihin, sila ay nag-aklas, nag-against kay Moses, nag-against sila kay Aaron, nag-aklas sila kay Moses at kay Aaron. Against sila. Alam niyo ba, maraming tao ang hindi sumusunod sa Diyos during that time at until now, sila ay nag-against at nag-disobey sa Diyos. Ito ay human problem. Ang tawag natin dyan, human problem o problema ng mga tao, sanlibutan. Amen? Pangalawa, ano yung jar of manna? Itong jar of manna ay isang klase ng pagkain ng minana or pinakain sa kanila during that time na nag-murmur o nag-ingay ang mga Israelita sa Diyos doon sa disyerto, di ba? Buti pa nga, namatay na lang kami doon sa Egypto. Hindi mo na kami nalis kasi mamamatay kami dito sa gutom. Kaya ang Diyos nagpadala sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng mana. Ibig sabihin ng mana, ano yan? Dahil nagkagulo sila nung umulan nitong mana na ito na tinapay. At natakot sila. Sabi nila, ano yan? Kaya ang tawag doon ay what it is. Ibig sabihin ng mana. Kaya dito makikita natin, itong mana ay pagkain na binigay ng Diyos sa mga Israelita doon sa disyerto. Pero mga ito ay may pag-aaklas pa rin at pagrereklamo sa Diyos. At maging kay Moses, ang mga ng mana ay sumisimbolo ng pagrereklamo, complain ng mga tao sa Diyos. Atin siyang itinatwa at ito ay isang pag-aaklas sa ating Diyos. Ito ay ang pangunahing problema. Kapag nakita o naalala natin ang mga bangat ng mana, maalala natin ang ating ginagawa pagrereklamo sa ating Diyos. Na ang mga tao ay nagreklamo, ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng pagkain araw-araw. Pagkatapos silang magreklamo, araw-araw na silang binibigyan ng Diyos ng pagkain. Amen? Pangatlo, ano ito? 2 tablets of 10 commandments, no? Ang dalawang tableta na naglalaman ng 10 utos ng Diyos, ito ay tableta at may 10 utos ng Diyos. Dinala ni Moises sa pamamagitan ng 2 bato. At tinatawag nga natin yung bato na tableta. At nung si Moses ay tinanggap ito mula sa bundok, ang mga Israelita ay gumawa ng Diyos-Diyosa. Naalala niyo yung golden calf? So yun po yung Diyos-Diyosa na kanilang ginawa. At makikita natin na isang si Moses, nung pagbaba niya, nakita niya sila ay lumuluhod, sumasamba dito sa golden calf, ibinato niya yung 2 bato ng tablet, na kung tawagan ay tableta, na nilalaman ay 10 utos ng Diyos at ito ay nadurog. At sinabi niya, ito wala kayong, at sinabi ni Moses sa mga Israelita, wala kayong kwalifikasyon upang tanggapin ang batas na nagmula sa Diyos. At pagkatapos nga ito ay ibinato niya at nawasak ang 2 tableta. Mga minamahal na kapatid, ang pagkawasak ng ibinatong 2 tableta sa mga Levita at ng oras na yun, 3,000 Israelita ay namatay. Nung tinapon ni Moises, 3,000 Israelita at Levita ang mga namatay. At pagkatapos si Moises ay bumalik sa bundok ng Sinai at nanatili ito ng 40 days and 40 nights, siya po ay nag-ayuno o nag-fasting and pray sa loob ng 40 araw at pagkatapos ay tinanggap niya ang muling panibagong 2 tableta. Binigyan siya ulit ng Panginoon at nakalagay muli ang 10 utos.
at ito ay naiprinta at hanggang ngayon ay ating naunawa na ito tungkol ni Aaron at sumisimbolo ng milagro ng Diyos. Amen? At sinasabi nga rin dito na ito ay tama, correct. Pero tingnan natin at isipin natin na ang sumisimbolo ba sa tatlong laman doon ay puro milagro lang. Yes, pero sa pananaw ng ating senior pastor, sabi niya, tingnan isipin natin na ibang paraan. Different way. Ito rin ay sumisimbolo raw ng mga nilalaman na ito, itong tatlo ay sumisimbolo rin na humanism way. So, ibig sabihin yung tayo sumusunod sa arko bilang tipan, bakit kinakailangan tingnan upang hindi tayo maging arugante. Pero dahil nga, iyon ay sumisimbolo rin ng pagka-arugante. Kaya itong Ark of Covenant ito, kinakailangan natin tignan at sundan. Dahil upang ang mga tao, gaya sa unang mga Israelita, sila ay sumisimbolo ng humanism way. At dito, tayo raw ay mabigyan ng babala na kung saan huwag tayong maging arugante. At dahil ang mga original na tao ay makasalanan, tayo ay nahulog sa Genesis 3, 6, and 11. Ito ay malaking problema, mga minamahal na kapatid. Kung makikita natin, ano yung malaking problema dyan? Genesis 3 and 6 and 11. Ito ay malaking problema, kaya kinakailangan natin sundan ang arko ng tipan dahil nakita natin ang nilalaman nito tungkol ni Aaron, banga ng mana, at ang dalawang tableta na nagsasaad ng 10 utos ng Diyos. Ano sinisimbolo nito? Ito ay ating mga fundamental problem. Pangunahing problema. Ang pangunahing problema natin ay ang orihinal na paglalang ng tao ay dapat na mamuhay kasama ang Diyos. At kapag ito ay namuhay kasama ng Diyos, automatically, ikaw ay magiging masagana, darami ang iyong mamumuhay ka na darami, at ikaw ay mamamahala ng mga bagay dito sa mundo. Ibig sabihin yung English diyan, be fruitful, increase in number, and rule over. Amen? So, tinagalog ko lang po. Kaya naman tayo nahulog sa Genesis 3, 6, 11. Ano yung 3, 6, 11? Especially tayo ay may nais na magtagumpay sa pagkakaroon ng maraming pera para sa ating pamilya at siya yun na rin sarili. Amen? Kaya naman sabi ni Pastor Lee, yung kanyang teachers, ang mga magulang niya, at iba pang mga nakapaligid sa kanya, palagi sinasabi sa kanya, mag-aral kang mabuti. Kinakailangan mong mag-aral. Bakit? Dahil para ikaw ay maging matagumpay. At dito makikita natin na kaya tayo nahulog sa self-centeredness. Self-centeredness, money-centeredness, and success-centeredness. Lagi nating iniisip ang ating sarili. Sa akin muna. So, hindi natin naiisip ang simbahan, hindi natin naiisip ang pastor, hindi natin naiisip ang mga mission at pag-iibanghelyo. Ito ang lagi nasa isip natin, ang self-centeredness, money-centeredness, at successful-centeredness. Kaya naman, tayo ay nahulog sa Genesis 3, 6, 11. Especially tayo ay matagumpay, nais na maging matagumpay para magkaroon ng pera para sa ating pamilya. Ang lagi natin isip, family. Dati rin po ganyan ako, pero ngayong wala na si nanay, nabawasan na. Kasi wala na ako iniisip na nag-aalala ako sa nanay ko, kung magkakasakit siya, sa kami ko ang pera. So, medyo nawala na ng konti sa akin yung pagnanais na magkaroon ng pera. Si Satanas naman ay namagitan sa atin, intervene by kay Satan. Self-centeredness nga po. Kaya naman tayo nahulog sa 3, 6, 11. Especially tayo ay nais na magtagumpay para magkaroon ng maraming pera sa iyo at sa pamilya. Amen? Kaya naman tayo ay may pangunahing problema. Ano yan? Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6, tayo ay makasalanan. At sinasabi sa Roma 3:23, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay kasapi kay Satanas. Una, hiwalay ka sa Diyos, magnaging ka makasalanan, at kasapi or belong ka kay Satan. Kaya naman tayo ay may maraming mga spiritual na problema. Kapag meron ka tatlong sa buhay mo, diyan darating ang maraming problema, at ito'y tinatawag nating spiritual na problema. Sinasabi na kapag tayo may spiritual na problema, ito ay demon possessed. No, hindi lang po demon possessed. Ito ay pakana ni Satanas. Amen? Huwag natin isipin na bigay lang yan dahil possessed tayo ni demon. No, pakana din yan ni Satanas sa buhay natin. Inilagay niya.
Kaya naman meron tayong hidden na problema o hindi nakikitang problema. Ito ay intervene ni Satanas. Bakit maraming tao ang nag-aalala at takot? Dahil bigay ni Satanas. Tingnan ninyo, si Adan at si Eva, nung sila po yung kanilang spiritual state, ay kasama na nila ang Panginoon, walang problema. Kahit na sila ay ubad, naglalakad sila doon, pero once na ito si Satanas, nag-intervene na sa kanila, ano naisip nila? Nagkaroon sila ng pagkahiya. Of course, dapat tayong maya pag nakahubad tayo. Pero in a sense, during that time, walang ibang tao, si Adan at Eva lang, bakit sila mahihiya? Wala namang mga, siguro sa panahon na yun, kung kayo nakahubad, mahihiya ka. Pero sa panahon na yun, sila lang ang tao, ang Diyos lang ang nakakakita sila. Dila lang sila ng Diyos ng hubad. Bakit po nagkaroon ng pagkakaya? Dahil yan sa kasalanan. Ang kasalanan nagbigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay hubad at nagtago. Kaya naman si Adan ay nagtago at nagtago siya sa Adan. Kaya ninanap siya ng Diyos. Adan, nasa ka, Panginoon? Ako ay nahiya, nagtatago din dahil ako ay hubad. Siya ay nagtago sa halamanan. Yun ang sinabi niya. Dahil siya ay nahiya. Para sa tingin natin, tama yun na dapat kami na nakahubad ka. Pero sabi ko nga, noong unang panahon, sila lang ang tao at ang Diyos. Ang Diyos nila lang sila na nakahubad. Kaya paano nagkaroon ng ganito? Dahil inilagay yan sa kanilang puso, sa kanilang isip, ni Satanas. Kaya naman ating mga miyembro, kapag ang spiritual na katawan mo ay laging kasama mo ang Diyos, hindi mahalaga anuman ang kalagayan mo sa mundo. Tingnan mo ulit si Abraham. Ano si Abraham? Si Abraham, kahit wala siyang anak, pero siya ay pinangakuan ng Diyos na magkaroon ng maraming lipi. Ngunit, nagmula sa kanya. Pero hindi siya naniwala at hindi nag-antay, kaya gumawa siya ng sariling kaparaanan. Ito ay ang pagsiping niya kay Hagar. Kaya naman si Satanas ay nagnais sa atin na tingnan natin ang ating kapaligiran. Kasi si Abraham, tinignan niya yung kapaligiran niya, tanda na ako, asawa ko wala ng menstruation. Yun, doon siya nakagawa ng isang pagkakamali. Hindi niya nahintay ang pangako ng Diyos. Amen? Kasi hindi niya napanghawakan ang salita ng Diyos. Ito ay spiritual na problema na binigay ni Satanas. Bakit may mataas ang iyong galit, matinding galit sa iyong asawa, sa ibang tao, nakakaisip ka ng masama, merong addiction, game addiction ng mga anak nyo? Hindi sila yun. Ito ay kagagawa ni Satanas. Huwag natin sabihin ng aking problema ay yung problema. Hindi. Yan ay problema ang ginawa ni Satanas sa iyo. Kung kaya't ikaw ay may gospel, binigay ng Diyos ang mabuting balita. Kapag meron ka nito, ikaw ay makapag-iitay at itong si Joshua ay totoong sigurado na hindi niya nakita ang arko ng tipan. At itong tipon na ito ay mayroong tungkod ni Aaron, banga ng mana at 2 tableta. Appeared problem. Dumarating sa buhay natin pagkatapos natin magkaroon ng hidden problem. Ano yan? Mga nakikitang problema. Asawa, anak, trabaho, business, kondisyon ng iyong buhay, karamdaman, physical na katawan, lahat, maraming problema, thousand of problem. Mga minamahal ng member, ang ating problema is spiritual na problema. Again, huwag natin kalimutan. Ito ay spiritual na problema na ang may pakana ay si Satanas, kaya naman huwag natin husgahan ng iba. Huwag daw tayong magalit sa iba at huwag natin silang pag-usapan o i-chismis. Amen? Dahil dito, tingnan natin yung kanilang kalagayan. Sila yun, hindi ikaw. Kung meron man tao kayong kilala na nangangalo niya, ipanalangin na lang natin sila because behind of them, merong Satanas na nagpapaikot sa kanila. Nililing lang ang kanilang kaisipan. Amen? Kung hindi mo maunawaan ang problema mo, ay spiritual na problema, ang tanging kasagutan ay natatanging solusyon, tanging si Jesucristo. Ito ay malaking problema na patuloy mong haharapin. Kinakailangan i-realize mo sa iyong buhay na ang problema, hindi lang yung basta problema, may pinagmumulan. Ito ay fundamental problem, pagkakahiwalay mo sa Diyos, pagiging makasalanan, at pagiging kampo ni Satanas. Amen? Yan ang dapat mo marias. Kaya anong dapat? Panghawakan mo, tanggapin mo, maniwala ka kay Jesucristo. Kaya naman sinasabi ng Diyos sa Israelita, ang arko ng tipan, kinakailangan mo sundan ng arko, tipan, palagi kang sabi dito, kapag tinawad mo ang ilog Jordan, ipakita mo sa kanila ang arko ng tipan. Ibig sabihin, ipakita mo ang iyong pananampalataya. Nang arko ng dagat o Red Sea ay naghiwalay at kailangan mo lang maglakad, pero ang ilog Jordan, kailangan mo ng pananampalataya. So, di ba, nabanggit din po yan sa mensahe last week na ating senior pastor. Kung sa Red Sea, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, hindi sila pinagdala ng arko, di ba?
Basahin natin ng Panginoon at walang kahirap-hirap dumaan sila. Pero ngayon, bakit ipinapadala kay Joshua at kay Aaron at sa kanyang mga nasasakupan, no, yung mga pari, na sila yung maglakad at mauna at dali ng arko? Dahil ibig sabihin ng ating pong arko, kinakailangan nila ipakita ang kanilang pananampalataya. Dali nila yung kanilang pananampalataya habang tinatawid nila ang Ilog Jordan. Dahil ano ba ang sinisimbolo ng Ilog Jordan sa buhay natin? Problema, disaster, at kung ano-ano pa. Amen. Ito ay problemang malaki. Kaya kinakailangan dalhin mo ang pananampalataya para harapin mo itong Ilog Jordan na ito, Ilog Jordan ng buhay mo. Amen. Kaya naman mga pari na Israelite at Armor ay iyon ang karapan. Nandun sila sa harapan at ang pagtawid ng Ilog Jordan. Ibig sabihin lahat ng kasalanan ay dapat na lumitaw dito sa Ilog ng Jordan. Ito ay ibig sabihin ng Arko ng Tipan. Amen. So mga minamahal na kapatid, yan po ibig sabihin kung bakit kailangan dalhin ang Arko ng Tipan. Pangalawa po, nasa pangalawa na tayo. So, dito sa pangalawa, makikita naman natin ang pamagat ay atonement cover. Ano yung atonement cover? Pasensya na, hindi po ako marunong mag-drawing. So, ito po ito po atonement cover. Dito makita natin na may isang, ito yung Ark of Covenant. Diba? Ark of Covenant. Tapos, gaan po, meron daw gaang takip. At dito, merong angel. I don't know how to, angel. Dalawang angel. Tapos, meron ditong, ewan ko, beast. Ito yung beast, no? Yan. Tapos dito, tutulo yung dugo, papasok doon sa loob. Amen. Yun na lang po. Dito ko masyado si Pastor yung magaling mag-drawing. At sabi dito, kung makikita natin Arko ng Tipan, mayroong figure o hugis ito. Ito ay may takip. So, itong takip na ito, yan po yung sinasabi natin na atonement cover. Amen? So, atonement cover na sinasabi, ito ay nakaukit na dalawang anghel na may pakpak at sa magkabila at may nakaukit na beast at ito ay may daluyan ng dugo. So, daluyan ng dugo dito pala sa beast, okay? So, ibig sabihin natin, kapag tumulo yung dugo, ito ay pagpapatuloy na tayo ang nakikita at nakikitang kasalanan ay pinatawad. So, ano ang sumisimbolo nito? Human, tao. Ito ay kasalanan, pangunahing problema, spiritual na kasalanan, nakikita at di nakikitang kasalanan. Kaya naman itong pangunahing problema ay kinakailangan magpatulo ng dugo ng tupa. Itong dugo ng tupa ay sumisimbolo sa dugo ni Jesucristo na siyang nagbigay sa atin upang tayo ay mapatawad. Amen? Ang dugo ng tupa ay bumagsak at pagbaba sa tipan ay ito ay mabubuhay. Ito ang takip ng pag-aalay. Amen? Christ, number one, Christ. Let's think about ang takip. Pag-aalay ay sumisimbolo kung saan ito ay lugar upang makatagpo ang Diyos. Amen? So, alam niyo yun, dati, holy place, tapos most holy place. So, ibig sabihin, merong most holy place na doon ginagawa yung pag-aalay. Sa Genesis 3:1-6, John 14, sa lahat ng tao ay napahiwalay sa Diyos. So, balit ito ay nilutas ng John 14:6, sinabi doon, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, si Jesucristo lamang ang daan upang makatagpo natin ang Diyos. Amen. Hindi si Mama Mary, hindi si Buddha, hindi ko sino-sino pa, kundi si Jesucristo lang. Kaya naman sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23, tayo ay naging makasalanan, kaya naman sinabi sa Roma 8:2, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, ang ating kasalanan ay pinatawad. At sa John 8:44, tayo ay may anak. Tayo ay anak ni Satanas o kasapi ni Satanas. Sinasabi naman sa 1 John 3:8, ang anak ng Diyos ay dumating upang wasakin ang gawa ng diablo. Kaya naman, sa pamamagitan ni Jesucristo, nilutas niya ang ating fundamental na problema. Kaya ang pangunahing problema ay nalutas. Ano sa pamamagitan ni Jesucristo lamang? Kaya kapag tayo sumunod sa Arko ng Tipan, kapag ang Levita o pari ay siya nagdala ng Arko ng Tipan dito sa Ilog Jordan, at ito ay nahati upang ang mga Israelita ay makatawid sa tuyong lupa. Amen? Ito ay si Jesucristo. Minamahal na kapatid, sinasabi rito, salvation, ang status mo, authority, enjoyin ang estado ng ating pagkakakilanlan. Your spiritual being. At sabi nga,
ang autoridad ng pagiging anak ng Diyos. Ikaw ay may autoridad at abisado mo anak ka ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos may autoridad na magpalayas ng mga gumagapo sa atin, kaya ni Satanas, Diablo, at masamang espiritu. Kaya naman, sabi rito, state of children of God. Ano itong estado ng pagiging anak ng Diyos? Sinasabi sa Biblia, 1 Corinto chapter 3, verse 16, ang banal na espiritu ay sumasa atin. Original na tayo ay dapat mamuhay kasama ang Diyos. Ang Diyos ay kinreate layo para makasama siya. Kaya naman, ang banal na espiritu ay nasa iyo, palagi nakasama mo. At sinasabi nga sa Isaiah chapter 7, verse 14, ang isang batang sanggol na lalaki ay sisilang at tatawagin siyang Emmanuel. Na ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin sa lahat ng oras. Sa John 14, 26, 27, ang Diyos ay papatubayan ang iyong buhay. At sa 1 chapter 16, 24, ang Diyos ay sasagutin anuman ang panalangin na meron ka. Pangalawa, ano yung tinatawag na authority? Autoridad. At ang Diyos ay bibigyan ka ng autoridad upang gapusin itong si Satanas. Sinasabi yan sa Lucas 10:19, kapag tayo nanalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng Diablo at Satanas ay lalayas at sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya kung naalala nyo, di ba, tinuruan namin kayo. Until now, may mga member na nagtatanong sa akin yan sa pantry, paano ba yung casting prayer? Siyempre, sabihin natin, sa pangalan ni Jesus, ikaw, masama espiritu, demonyo, Satanas, na nagbibigay sa akin ng karamdaman, hindi pagkatulog, insomnia, at hindi pagkatulog, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Yun yung autoridad na sa pangalan ni Jesus, tayo ay magkakaroon ng magandang kasagutan. Kaya naman, kapag kinawid natin ang ilog Jordan, huwag kang mag-alala dahil daw kasama mo si Jesus. Pangatlo, Jordan River. Kung upang ito'y tawarin, kinakailangan natin ay may pananampalataya. Sapagkat kinakailangan natin i-recognize tayo ay makasalanan at may pangunahing problema. At nakikita problema sa ating buhay. Subalit sa Yesu Kristo ay nilutas na lahat ng pangunahing problema. Mga minamahal na kapatid, ano ang sinisimbolo na Jordan River? Ang Jordan River ay sumisimbolo ng isang patay. Death, patay. Kinakailangan na tayo ay patay sa pagtawid natin sa ilog Jordan. Bakit? Sapagkat tayo ay makasalanan. Kung walang pagkamatay, walang kapatawaran. Kaya naman kapag nagkakaroon tayo ng water baptism doon sa isang swimming pool, di ba? Dinadala na tayo ng senior pastor doon. Anong gagawin? From head to foot, kailangan mag-immerse, lumubog sa tubig at pag-ahon mo, ikaw ay muli na buhay. So, ibig sabihin, lahat ng kasalanan ng katawan mo na dala-dala mo, pinatay na doon sa tubig. Kaya yun po ang sumisimbolo sa tubig Jordan na parang isang babautismo. Pinapatay ang lahat ng kasalanan. Kapag tayo ay may adult baptism, yun ang ginagawa natin. Resurrection. Ibig sabihin, kapag umahon ka doon, ikaw ay muling nabuhay at bibigyan ka ng kapangyarihan. Talunin ang lahat ng masasamang gawa ni Satanas sa buhay mo. Darating sa atin ang kalakasan. Concentration time. Nasa pangatlo na po tayo. What is concentration time? Early in the morning, kung magbabasa po natin sa Joshua chapter 3 verse 1, ano sinabi doon? Early in the morning, si Joshua ay bumangon. Amen? Anong oras dapat natin gawin? Ang kailangan pagkukonsentra. Ito si Joshua, bumangon siya, maaga at pumunta siya sa isang lugar, nagdasal at nanalangin. Amen? At nagbasa ng salita ng Diyos. So yun po ang dapat nang gawin tayo, di ba middle watch prayer tayo early in the morning. So ano ang dapat natin gawin? Kinakailangan natin mag-consentra kapag mayroon tayong konsentrang oras, ating malalasap ng masaya, ma-enjoy ang mabuting balita. Early morning, maagang oras, sinasabi sa Biblia, Joshua 1:1 nga, na gumising siya. Siya ay nagkonsentra sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay nagsabi na pumunto sa Shittim. Itong sila Joshua at ibang mga kasama niya. At ang lugar na ay nagkaroon sa ibang mga sundalo ng sexual immorality. Nakipagtalik sila sa Moabites na hindi dapat ay sila mga Israelita. At dito, pagkatapos sila makapagtalik, bayad sa kanilang pagtatalik, sinabi ng mga Moabita na babae, sila ay kailangan dumasal, mag-worship sa kanilang Diyos-Diyos. At ginawa ito sa pamamagitan ng pagbabayad nila ng pagtatalik. Amen? Kaya naman, ang ating Diyos ay nagalit
at maraming Israelita ang namatay sa pinadala nilang virus. Gaya ng pandemya na ito, parang virus, di ba? Pinadala ng Panginoon para meron tayong natutunan. Hindi mamatay ang ating physical body, hindi mamatay ang ating physical na kasalanan. Ang Diyos ay nagsabi dito, kaya sinabi ng Diyos na ang Shittim ay lugar ng makasalanan. At sinabi ng Diyos, kung kayo ay makasalanan, iwanan ninyo ang Shittim. Kung kayo ay magnanakaw, iwanan ninyo ang Shittim. Kung kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, iwanan nyo ang Shittim. Ibig sabihin, kung hindi sila doon aalis, andun si Satanas at sila ay magiging kapanalig. 1:1-3-8. Kapag ikay makasalanan, automatically you are belong to Satan. Kaya meron kang appeared na problema o nakikitang problema. Kaya sinabi ng Diyos, iwanan ang lugar ng Shittim at pumunta sa lugar ng Kanaan. Bakit sa lugar ng Kanaan? Number 3. Dahil ang lugar ng Kanaan, number 3, lugar ng Kanaan ay lugar na pagpapayag ng mabuting balita at pagmimisyon. World evangelization. Napaka-importante ng Kanaan dahil dito sila magpapayag ng salita ng Diyos at ito ay tinatawag nating world evangelization. Ang lahat ng tao ay may spiritual na problema, kahit na may mental na problema, sila ay nagagalit na sobra, nakikipag-away, sa huli kapag hindi nila nalutas, sila ay nagpapakamatay. At pag nagpakamatay, saan ang punta mo? Sa impyerno. Lastly, sila ay pupunta sa impyerno. Mga minamahal na kapatid, ang matinding problema ang kanilang kakay. Bakit? Sapagkat hindi nila alam ang mabuting balita. Sa mga tao na hindi nakakalam ng mabuting balita, marami kayong kakaharapin pang problema. Bakit tayo maraming problema? Dahil sa fundamental na problema. Kapag hindi natin nalaman ang mabuting balita, tayo ay magiging magpapatuloy ng walang pananampalataya. Lahat ng klase ng problema, thousand problema, ito ay tanging problema nagmula sa fundamental o nakikitang problema, sa mga pangunahing problema. Kaya ang solusyon ay ano? Hindi sa iyong debosyon, hindi sa iyong passion na magsimba, mag-worship, at magbigay ng papuri, at hindi rin sa iyong kaalaman o wisdom. Ito ay galing sa fundamental na problema at ang spiritual na problema, kaya naman natin tanging solusyon ay tanging Hesus Kristo. Kaya sinasabi natin, only solution, only Jesus Christ, and only answer. Kaya naman kapag naranasan mo ito, ang only solution, ang tanging mong absolute value, pinakamalaga ay ang mabuting balita, gospel. Kung kaya't kapag naranasan mo sa Hesus Kristo, ang tunay na absolute value ay tanging si Hesus Kristo lamang. Ang Diyos ay nagsabi sa mga Israelita na sumunod sa Arko ng Tipan. Bakit? Sapagkat ang Arko ng Tipan kasama ang Tipan ng Pag-aalay ay sumisimbolo kay Hesus Kristo. At sumisimbolo sa loob nito at ang sumisimbolo sa tao. Kaya mga spiritual na problema, sila ay kailangan natin sa Hesus Kristo. Kaya mga minamahal na miyembro, kailangan natin mag-concentrate kay Hesus Kristo. Maaaring ang iba natin mga member, at may narinig naman talaga ako, bakit sinasabi ni Pastor Lee, lagi niya sinasabi, Hesus Kristo lamang, Hesus Kristo. Yes, Hesus Kristo lang po talaga. We realize. Dati rin po kami mga pastoral staff nagtatanong, Pastor Lee, paulit-ulit, Jesus Christ, only solution, only gospel. Hindi po. Ngayon naunawaan po namin bakit. Dahil po, sinasabi nga po sa Biblia sa 1, chapter 20, verse 21 or 31. John 20, verse 31, bakit naisulat ang Biblia? Upang malaman natin kung bakit si Jesus ay ang Kristo. Ano daw yun? Bakit si Jesus ang sinasabing Kristo? Kapag tayo ay naniwala kay Jesus Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Sino may ayaw na eternal life in Kingdom of God? Di ba lahat tayo? Naranasan natin maraming problema rito sa mundo, of course. Gusto man natin, pagtapos ng buhay natin dito sa mundo, magkaroon naman tayo ng eternal life. Yun po yung asamin natin. Amen? Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang mabuting balita. Gospel. Ninanais na ating senior pastor, mga minamahal na miyembro, na maunawaan ng mabuti ang gospel at magkaroon ng turning point na gaya ni Joshua, at sa pamamagitan ng turning point na ito o ang inyong pong pagbabago ng inyong punto, ang buhay po ninyo ay magkakaroon ng magandang mensahe. Sa umagang ito po, yan po ang ating mensahe na dapat na taglayin po natin, panghawakan natin sa loob ng 1 linggo, ibahagi sa mahal sa buhay, sa kapitbahay at kaibigan. Tayo po lahat ay manalangin.
Panginoon, maraming po salamat sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo, Ama, na ang salita mo, Lord, ay binagyang buhay na aming senior pastor at ngayon din po ako, Ama. Salamat po sa wisdom na pinahiram niyo sa amin, Panginoon, at naunawaan namin na isa na merong turning point sa buhay nila o pagbabago ng punto sa buhay nila gaya ni Joshua ay magkaroon, Lord, ng magandang pananampalataya at maghintay hanggang sa wakas na makita nila ang pagdating na aming Panginoong Jesucristo. Bagamat, Lord, sinasabi sa pag-aaral ngayon si Abraham, si King Saul ay hindi nakapaghintay dahil na rin sa kakulangan ng pananampalataya. Panginoon, dalangin ko at dalangin ng aming senior pastor, O God, at nais ng inyong buwan na inyo, Panginoon, na makita ng miyembro namin, Lord, ang kahalagahan ng pag-iintay na habang nag-iintay ay may pinalalago nila yung kanilang pananampalataya sa pakikinig ng mabuting balita. Lord, dalayan ko ng panghawakan ng mga tao na nakinig today, maging sa actual church at sa home church today, O God, na sila po panghawakan po nila ang gospel upang kanilang pananampalataya ay tumaas at sila po ay makadaan sa pagsubok ng buhay gaya ng Jordan, ilog ng Jordan. Ito ay pagsubok ng buhay na kanilang dadaanan at dahil madadaanan ito dahil sa kanilang matibay na pananampalataya, dahil na rin sa pakikinig ng mabuting balita, sila po ay makakapag-antay. Ama, salamat po sa inyong kabutihan sa buhay ng aming senior pastor, maging sa buhay ko, Lord, at sa mga nakikinig, Panginoon, Lord. Papaglagin po namin yung mga mensahe na ito at pakikinggan namin paulit-ulit upang lalo lumago ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin, Ama, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganda umaga po ulit sa amin.